May mga nagsasabi na panakip-butas daw ito lang si Baste. Kasi bigyan po natin ng komentaryo. Nanumpa na bilang presidente ng PDP laban si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ayon sa national spokesman ng PDP na si Attorney Ferdinand Topacio, matagal nang nagsisilbing PDP laban president si Duterte. Actually po, si Mayor Baste has been the new president for a while. Last year pa po, nung nag-file ng leave si Senator Robin Hood Padilla para mag-concentrate siya sa kanyang legislative work. Si Mayor Duterte rin ang pangunahing convener ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition na inulunsad kahapon. Ang RAGE Coalition ay isang multi-sectoral alliance na binubuo ng iba't ibang grupo na layong isulong ang reforma, transparency at pananagutan sa pamahalaan. Layunin din ng koalisyon na pag-isahin ang magkakaibang sektor sa panawagan laban sa korupsyon, pagtaas ng presyo ng bilihin at pang-aabuso sa kapangyarihan. Buti naman binalita to ng mainstream media. Pero dito nagkamali. Akala nila pag na-impeach nila si BP Sara, wala na silang problema. Hindi po, andyan pa si Baste. Ay kung masilipan si Baste, andyan pa si Pulong. Baka mamaya pati si Kitty. Di ba? Ano po sinasabi natin? Hindi po ang problema nila paano nila tatalunin ng Duterte. Ang problema nila yung nakawan sa gobyerno. Kasi kung si Bongbong Marcos nagtrabaho ng maayos, nilagpasan pa niya ang trinabaho ni PRRD, hindi nila problema ang Duterte. Sa katunayan, kakampi sila ng Duterte kung maayos sila. Pero ngayong grabe ang nakawan ng gobyerno, kahit ma-eliminate nyo si Sara, there will always be a Duterte. Kasi ganda po ng ginawa ni PRRD, ang tiwala ng taong bayan, napakalaki sa Duterte. Ayusin nyo kasi trabaho nyo, Bongbong Marcos. Sa kanyang talumpati, binatikos ni Mayor Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at inungkat ang isyu ng maanumalyang flood control projects. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Mismo, 'di ba? Sasabog sa naputukan sa muka si Bongbong Marcos. Sumabog sa mukha niya 'yun eh. Hindi po pwede na ang kapalpakan ng nasa paligid mo ay wala kang kasalanan. Hindi po pwede 'yun, 'di ba? 'Yun ang sinasabi. Hindi, walang kasalanan si Bongbong. Medyo mahina lang kaya gano'n. Hindi, wag niyo kaming lokohin diyan. Siya ang presidente, may kinalaman siya diyan. Hindi ako naniniwala na walang kinalaman si Bongbong Marcos. Marami pong nagsasabi, marami po kaming nakakausap. Marcos is the mastermind. Di umano. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either di ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Sagot dyan ng palasyo, hindi yan ang pananaw ng Pangulo. Nais daw ng Pangulo na managot ang dapat managot sa maanumalyang flood control projects dahil galing yan sa pondo ng bayan. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Kalokohan. Di ba, nakatanggap ng maleta si Sandro, anak niya. Ano sinasabi nito si Claire? Magsi-self-destruct daw yung pag-iimbestiga ng ghost projects. Ang ibig niya sabihin, sabi ni Baste, babalik yan, yung pag-iimbestiga ng ghost projects sa pagmumukha ni Bongbong. Tinatanggi ni Claire. Luka-luka talaga. Kahit kamag-anak daw, pambihira. Yung kamag-anak mo, anak mo, tumanggap ng maleta. Pinsan mo, tumanggap ng maleta. Nakakulong ba? Paano hindi magsi-self-destruct? Nagpuputo ka na sa pagmumukha ni Bongbong Marcos. Pinuputo ka na siya sa mukha. May nakakulong. Hindi, wag na tayo magpaikot-ikot. May nakakulong bang mastermind? May resulta ba? Meron bang nahahabol? Ang daming nakatanggap ng maleta. May nakakulong ba? May iniimbestigahan ba dun sa mga nakatanggap ng maleta? Sinong gusto nyo ikulong? Si Kiko Barsaga. Sinong kinulong nyo? Si PRRD. Si Pastor Kibuloy. Inuuna nyo yung mga kritiko ng gobyerno na nagsasabi ng totoo. Pero yung mga nakatanggap ba ng maleta si Pastor?
Nakatanggap ba ng maleta si PRRD? Sinong gusto niyong paimbestigahan si Sara? Nakatanggap ba ng maleta? Sinabi mismo ng ex-Marines, walang natanggap ang Duterte. So doon tayo sa resulta. Wag na tayong maglokohan dito. Hindi kailangan ng Pilipino ang paikot-ikot. Doon tayo sa resulta. Ano nangyari sa ICI? Yung investigasyon nila. Inimbestigahan si Sandro at saka si Tambi, executive session, closed door investigation, hindi minidya. Tapos itatanggi mo, Claire. Bakit? Dahil ito po ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung mayroon dapat na managot, iyan ang Sinasabi, laki daw ng budget ng PCO. Sinabi yan sa amin, ni Chabit. Ang daming nagsasabi sa aming politiko, ang laki ng budget ng PCO. Ako, hindi na lang ako magugulat kung malaki din ang tinatanggap nito si Claire. Ako, tanungin ko kayo. Sa tingin nyo ba, bukod sa sahod, walang natatanggap to si Claire? Parang imposible, parang hirap paniwalaan. No? Kasi kita nyo kung paano siya magtanggol. Oh. Talagang galit na galit pa siya. Enjoy mo yan, mag-ipong kang mabuti. Kala mo, forever na yan. Good luck. naisang Pangulo. Sa paglulunsad ng Rage Coalition, pinalutang din ni Senador Robin Padilla ang posibilidad ng pagiging future president daw ni Mayor Duterte. Walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Yun, sinasabi ko, kaya sakit ng ulo lalo naman. Ang sakit ng ulo ng magnanakaw. Tandaan po ninyo. Bukod sa maganda ang pamamalakad ng Duterte patungkol sa droga. So drug lords, galit sa mga Duterte. Sira ang negosyo nila. Pangalawa, itong mga rebelde, itong mga NPA, itong mga komunista. Ayaw na ayaw ng Duterte yan. Nakita nyo naman kung paano nila nilinis ng mga komunista, mga NPA dyan sa Davao. At higit sa lahat, ayaw na ayaw yan ni Sara. Kaya nga kami nasa SMNI. Alam mo kung bakit? Ayaw na ayaw ko rin ng mga komunista. At yan po ay ayaw na ayaw din ni Pastor Kibuloy. Kaya kita nyo yung linya. Kaya maraming mga makakaliwa, maraming mga rebelde, maraming mga komunista galit sa mga Duterte. So drug lords galit, mga komunista galit, mga rebelde. Pangatlong galit, oligarch. Kasi alam nila, hindi nila kayang bayaran ng Duterte. Kailangan mo magbayad ng tax. Yun ang ayaw nila. Yung hindi nila kontrolado ang politiko. Ang Duterte, walang utang na loob sa mga politiko, walang utang na loob sa mga oligarch, walang utang na loob sa mga mayayamang tao, mga negosyante. Kaya hindi kailangan magbayad utang. Kaya hindi mahahawakan ng Duterte. So, yung mga magnanakaw na mga politiko, sira ang kickback. Kaya maraming galit sa Duterte. Isipin mo kung makaupo si Sara, tapos ang susunod si Baste, tapos sila dyan. Tapos sila dyan. Sira ang negosyo ng mga drug lords, sira ang negosyo ng mga terorista, mga komunista, at lahat ng ista, risa. Basta ista, yari, pati oligarch. Na ako, hindi malayo tatanggalin ni Sara ang VAT pag nakaupo yan. Ako, naniniwala ako, tatanggalin ni Sara ang VAT pag upo niya. Ang pagbabayarin niya ng tax, oligarch. Tingnan nyo. Tingin tuloy ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, posibleng si Mayor Baste raw ang Plan B sakaling ma-impeach at ma-convict si Vice President Sara Duterte. Kasama kasi sa parusa ang perpetual disqualification from holding public office. So pinapakita na siguro kabado ang kampo ng mga Duterte na maaring ma-impeach at magtuloy-tuloy at ma-convict sa Senado ang Vice Presidente. No? Kaya ngayon pa lang ay meron ng pinoprontang Plan B ang mga Duterte, magpapatakbo sila ng isa pang kandidato at ito ay si Baste. Kaya Una, ako sa tingin ko lang dapat panahon na para tanggalin ang party list. Wala talagang silbi ang party list. Hindi naman binoto ng taong bayan yan directly. Hindi katulad ng politiko, yan na nakalagay na pangalan, binoto. Pero ang party list, ang binoboto nila yung party list . Yung iba nga, hindi alam kung sinong uupo di ba? Anyway, sinasabi niya na parang panakipbutas lang si Baste, second choice, etc. etc. Wala ka na dun. Alam nyo, totoo man yun or hindi po yun ang issue. Ang issue dito yung problema ng nakawan sa gobyerno, yung korupsyon. Yan yung sinasabi ko Kahit ma-impeach si Sara, meron pang Baste, meron pang pulong. At kahit na, halimbawa lang mapatay nyo si Sara, mapatay nyo si Baste, mapatay nyo si Pulong. Sa tingin nyo, ang Pilipino gugustuhin si Bongbong? Hindi rin. Sa tingin nyo, ang Pilipino gugustuhin yung kain suka na dilaw? Hindi rin. Yung Pinklawan, nakita na ng taong bayan, walang backbone, walang paninindigan tong Pinklawan.
Sa gitna ng kagipitan ng Pilipino, hindi sila nanindigan. Sumipsip lang doon sa magnanakaw, kain suka. So ang taong bayan, kahit patayin nyo itong mga Duterte, hahanap sila ng totoong may paninindigan na ayaw sa korupsyon ni Bongbong Marcos at ayaw sa kain suka na sipsip kay Bongbong Marcos. So hindi nyo makukuha. Ang Panginoon magtatayo at magtatayo ng leader sooner or later, with Duterte or not Duterte, nasusugpo sa mga abusado sa gobyerno. It's just a matter of time. Ginawa siyang presidente ng PDP at meron pa ngayong binuong koalisyon. Ito ay para bigyan ng national platform ang isa pang Duterte. Matapos naman ang 5 buwang hindi pagpapakita sa publiko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nagpadala siya ng audio message na pinarinig sa pagtitipon ng Rage Coalition. Sa panahon ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ng isang timid, isang direksyon at matibay na paninindigan laban sa katiwalian, pag-aabuso at mga hakbang na naglalayong patahimikin ang oposisyon. Mark Salazar,